Magandang umaga, madaling araw na, 12:40. So anyway, truth does not respect time. Pero ito po, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ano ba ang epekto nitong affidavit ni Madriaga na ginagamit ng mga kontra ni Sara sa impeachment na reklamo laban kay Sara patungkol kuno sa pera doon sa confidential fund. Well, may tinatawag po tayo na parusa na kulong for the use sa paggamit ng falsifikado na or perjured, no? Perjured na mga affidavit. Lumalabas talaga yung mga kwento ni Ramil Madriaga na nakakulong ngayon sa Taguig, BGMP, ay talagang puno ng kasinungalingan. Kumbaga, halata na pilit na ginawa at pilit na pinihit para lamang magagamit. For all you know, recall natin, November up to December 2025 lamang nila ito pinaalam sa social media. At ang petsa pa nga ng pagpirma ay December 2024. Nang ibig sabihin po ay magkaroon ng tanong, bakit ngayon lang? 'Di ba? Parang kanta lang, bakit ngayon ka lang? Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Bakit ngayon lang? Matagal na po usapin yan. Matagal na po na 2025, 2024 pa lang kinasuhan na si Sara. At bakit ngayon lang si Ramil Madriaga maglabas? Na kung tutuusin mo ay kasama si Trillanes sa mga kumausap. At ginamit, halatang halata na ginamit at nagpagamit naman itong si Attorney Raymond Palad. At sa galit naman ni Leila de Lima sa mga Duterte, nagsumama din siya, nagpumunta rin siya doon. At siyempre, kinausap niya rin. At ito na, para siyang naglalaway. Ito na, pagkataon ko makaganti ko kay Digong Duterte. Kasi sa totoo lang, in fairness naman kay Leila de Lima, kung ako tarugin nyo, puro mga imbento no, ng mga tauhan ni Duterte yung sampi ng pangkaso laban kay Leila de Lima. Akalain mo, puro mga affidavit ng mga na sentensyado. Pero, sana, ito naman si Leila de Lima, kung talagang nagdududa na rin ako sa kanyang naratiba. Kasi kung talagang talagang niyari sa ni Duterte, which I do believe niyari sa ni Duterte, gamit itong mga mali-mali na mga hindi totoo na mga affidavit ng mga preso. Pero bakit hanggang ngayon hindi siya nag-file ng kahit man lamang yung tinatawag na civil case for damages? Actually, pwede siya mag-join doon sa mga crime against humanity. Pwede siya mag-join. Kasi nga, during the time pa ito ng period ng member pang Pilipinas ng ng ICC na nangyari na kinasuhan siya, kumbaga ang kanyang kaso sa crime against humanity, inimbentuhan siya ng kaso. Pero, but the problem is, hanggang ngayon hindi siya nagsasampa ng kaso laban kay Digong Duterte. Nevertheless, itong paggamit nila ngayon kay Ramil Madriaga ay nagkaroon na po sila ng alam, itong sila ni De Lima, sila ni Ridon, sila ni Luis Tru, sila ni Shil Jokno, nagkaroon na sila ngayon ng alam at alam na nila na sinampahan ni Sara Duterte sa ginawang reklamo ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. ng perjury na reklamo si Ramil Madriaga. Ang ibig sabihin ng perjury ay pagsusumpa sa mga kasinungalingan. So nanumpa si Madriaga ng kasinungalingan
na ma'am, ang mga sinabi niya basically number one, pinakaimportante doon, pinakamahalaga sa impeachment ay sinabi niya na tinawag daw siya ni Colonel Raymond Dante Lachica at saka ni Colonel Dennis Nolasco. At tapos binigay daw sa kanya ni Colonel Dante Lachica ang pera at i-deliver sa kanya. At ang kwento ni Ramil Madrigal sa kanyang affidavit, ang una, ang mga bag daw, duffel bags daw ito ay naglalaman ng pera na kung titingnan mo ay 33 to 35 million kada duffel bag. At ito daw panahon nitong December 2022 na kung kailan ay nakuha ni Sara Duterte yung 125 million mula sa Land Bank of the Philippines. At ito ay pera na mula sa nilipat ni BBM na pera mula sa kanyang contingency fund. Actually, contingency, ibig sabihin contingency ay hindi po ito, ang pinagmulan ay hindi intelligence fund at binigay ni BBM. So, ibig sabihin po, sa oras na yon ay wala pang tinatawag na purpose kung para saan ang pera. Pero usually sa ating naratiba na narinig sa mga hearing sa Quadcom, hearing sa Good Government Committee, sinasabi na para sa pera daw yun para sa confidential fund. Pero pag tinignan mong records, walang record na ang budget ay para sa confidential fund. Pero nanggaling ang pera nito, 125 million, mula sa pera ni budget ni Bongbong Marcos. So in other words, may issue na number one kung confidential fund ba yun o hindi. Iba yung batas sa pag-liquidate sa confidential fund, iba ang batas sa pag-liquidate sa hindi confidential fund. Pero nevertheless, ititreat na lang natin muna na confidential fund kasi iyan naman ang lumalabas na kwento pa kahit sa hearing sa Quadcom at saka sa Good Government Committee. At tapos, nung sampa ng reklamo ng 2024, andyan na po yung reklamo na nilustay ni Sara Duterte ang confidential fund. Noon pa yon. Pero walang Ramil Madriaga na lumabas para magsabi na kung saan napunta yung tinatawag na pera. So, yan po ang ating titingnan na maigi. Hindi ba? Oh. So, ang tanong, bakit? Unang tanong, bakit? Noon pa lang kung talagang totoo o sincero si Ramil Madriaga sa kanyang sinasabi, bakit hindi siya lumabas noong 2024? At kung nakalabas siya ngayon, bakit hindi niya ginawa noong 2024? Yan ang tanong na hindi pa nasagot ni Ramil Madriaga. Nevertheless, yung kwento nga na yun, galing daw, sinabi ni Ramil Madriaga na si La Chica ay nagbigay sa kanya ng unang duffel bag at pinadala ko na doon sa isang mayor sa Laguna. Hindi niya binanggit. Hindi pinangalanan ni Ramil Madriaga kung sinong mayor. Basta sinabi niya lang na dineliver niya sa tauhan ng mayor. Hindi rin binanggit kung sinong tauhan. Akalain mo, meron pala tayong sitwasyon, pwede pala mangyari yan. Magpa-deliver ka ng 33 or 35 million, ipadala mo sa taong hindi mo kilala. Na kung tutusin ay pwede namang gawin ni Colonel Lachica. Bakit pa siya dadaan doon? Di ba? Common sense dictates na kung nakawan man yun, siguradong sigurado ako na hindi mo, kung ikaw ang nasa kamay ni Raymond Dante Lachica, siguro doon, ikaw na lang mag-deliver, bakit ka pa uutos ng iba? At hindi rin binanggit sa affidavit na yun, hindi rin binanggit ni Ramil Madriaga kung binuksan niya at kung nabilang niya at nakita niya pera nga ba talaga ang laman. Kahit na sinabi pa ni Colonel Lachica sa kanya na pera yon, dapat alamin niya kung talagang pera ang laman.
Yan ay kung totoong mangyayari na ang isang tao ay magtitiwala sa tao na hindi niya kahit sigurado, kahit sabihin natin kilala, hindi niya naman alam ang ugali. Yan ang unang problema nila ni Attorney Raymond Palad. At paulit-ulit yan, niya kwento, inuulit-ulit nila ni Attorney Palad at inuulit-ulit ni Attorney Ligutan, Virgil Ligutan, professor ka pa sa University of the Philippines, College of Law, tapos ganyan ang produkto mo. You are abetting perjury, Mr. Ligutan. I don't want to call you Attorney Ligutan. Yung ginagawa mo mali. At kung totoo man yun, bakit hindi nyo ginamit noong araw pa? Ikaw rin, Attorney Ligutan, Attorney Armando Virgil Ligutan, ang nag-prepare ng kaso laban kay Sara na isinampa noong 2024. At bakit? Hindi mo pa napaliwanag hanggang ngayon, Mr. Ligutan, kung bakit ngayon nyo lang nakita si Ramil Madriaga. Bakit? Ano kaya dahilan? Ngayon lang ba ninyo nakilala? O pagkatapos, magtataka ka lang, along with this, dami silang ginagawa labat tungkol sa maleta ng mga Marines. Piniplay down nila. Kita mo ang makakaliwa. Sila ni sila ni Ronald Diamas, sila ni Christian Isguera, kasama pa mga original Duterte vloggers, si Top One, si Coach Jared. Dami pa sila. Ang kanilang naratibo na imbento lang daw itong mga Marines, na 18 Marines, na nag-deliver ng mga maleta. Kung imbento, bakit inamin na rin nung una ayaw? Bakit inamin naman ni Remulla na totoo pala yung kwento na nag-meeting ang ICC sa bahay ni Remulla doon sa Bel Air sa Makati? Yeah, 1 point. Second point, bakit inamin ni Trillanes na totoo nga na mga naging tauhan niya yun? Pero ang hindi lang inamin ni Trillanes yung pag-deliver ng pera sa kanya. At itong mga marino na to, in-interview sila ulit ni Banat Bay, ni Coach Oli, at saka iba pang kasama nila. At tahasag sinabi, alam namin po ang bahay ni Trillanes. Doon kami nagde-deliver, tuwing may de-deliver kami sa kanya. At sinabi pa nila, meron silang litrato, meron silang video na hindi pa nila nilalabas. Kaya napilitan din si Trillanes umamin. At bakit talagang aligaga, panik na panik si Trillanes? Nag-file siya, dami-daming kaso sinampa niya. Sinama sa kaso si Atty. Baligod. So iyan po, binabanggit ko lang ito, background ito, kung bakit sino si Trillanes, siya pong kumuha kay Madriaga. So ibig sabihin, talagang hindi mo mapagkatiwalaan o mapapaniwalaan yung affidavit ni Madriaga na naipakita ko na ilang beses ko na vlog. Yung kopya ng affidavit niya. Pagkatapos ng mayor ng Taguig, meron pa siyang isang delivery, dineliver niya kay Atty. Raymond Bunsayak, kaklase ni BP Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. At nag-deliver daw siya doon sa Timog, sa Quezon City. At doon daw sa comedy bar ni Atty. Bunsayak. At nakita daw, kamay. Pwede ba yun, iho? Magde-deliver, alam ni Bunsayak na pera i-deliver, hanggang kaway-kaway lang. Tapos sasabihin niya, sisinya siya ngayon, sige, iangat mo na, dalhin mo na lang sa taas sa second floor. Pwede ba mangyari yun? Ang laman ng duffel bag ay 33 to 35 million pesos. Pwede ba mangyari yun? At pwede ba mangyari? Ulitin ko lang. Anong katangian meron si Ramil Madriaga maliban sa kanyang pagiging nasintensya na kidnapping na pwede siyang pagkatiwalaan ni Raymond Dante
Colonel Raymond Dante Lachica. Anong meron siyang katangian? Nasubukan na ba ni Dante Lachica yung kanyang honesty? So, ibig sabihin, on the point of the question that it is incredible to believe in, that is number one proof na nagsisinungaling si Madriaga. In other words, hindi mo talaga mapapaniwalaan na pagsasabi siya, nag-deliver siya ng 33 to 35 million pesos sa duffel bag at dinala niya sa Timog, Quezon City, doon sa comedy bar ni Raymond Monsayak or attorney Raymond Monsayak, na magde-deliver siya at sininyasan lang siya. Hindi pa siya sinalubong. Hindi pa siya personal. Hindi personal na kinuha sa kanyang pera. In other words, alam niya kung akit, alam niya ang kwan, alam ba niya yung compound ni Attorney Monsayak? Alam na alam niya kung saan si second floor? Alam na alam niya kung saan doon si second floor pupunta? At alam na alam niya Ramil Madriaga kung saan sa second floor, kung sa kwarto ba, kung aling kwarto doon ibibigay, dadalhin ng pera? At kanino introduce do i-deliver? Ibig sabihin, pangalawa pa lang yan na yan number one, number two evidence ko na sinungaling itong Madriaga. Number three evidence ko na bakit sinungaling siya. Magde-deliver sa doon sa Jordan Plains Subdivision, sa Novaliches, sa Santiago family. Hindi man lang niya binanggit kung sino sa Santiago family. At the same time, tanong, bakit of all the people, bakit siya? Marami namang tauhan bilang sundalo. Si Colonel Lachica. Marami siya mautusan. Kaya yan ang pinaka number one problem ng Madriaga na sinungaling. Number 4. Sinabi ni Madriaga na nagmaneho daw siya ng kotse, Vios na may lamang pera na naman, 33 to 35 billion naman, at iniwan naman sa parking lot doon sa ulob ng ombudsman. Of all people, sino maniniwala? Di ba? Kahit ikaw vampira, maniwala ka, hindi maghanap ka talaga ng tao mapagkatiwalaan mo. Hanggang ngayon, ang affidavit ng Madriaga, hindi binabanggit ang detalye kung bakit siya pinagkatiwalaan. So ngayon, ito na ngayon. Dahil sa mukha pa lang ay hindi na mapagkatiwalaan, ay ginamit pa ng mga congressmen, si Ridon, si Luistro, sino pag iba na gumagamit yan? Matatanggal kayo, magagawaran kayo ng punishment sa ilalim ng ethics law. Bakit kayo nagpapaniwala sa reklamong yan na mataas mismo ang ebidensya mismo yung kanyang affidavit ang ebidensya laban kay Madriaga na nagsisinungaling siya. Basta hindi makapagdetalye ang tao sa kanyang affidavit, sinungaling yan. Basta hindi niya masabi kung ano ang kanyang mga detalye por saan, kailan, anong oras, kasinungalingan yan. Hindi rin siya nagbigay ng separate proof para patunayan ang kanyang sinasabi, kasinungalingan yan. Ibig sabihin po, Mampira, binayaran si Ramil Madriaga. Ganun lang ho kasimple. Unang-una, nagkaroon siya ng record na sinintensyan siya for kidnapping. Sentensyado siya ng kamatayan. Nanalo lang siya because of technicality. At ang naging abogado niya sa apila ay yung San Sebastian Pro Bono Unit. Mga abogado ng San Sebastian ang tumulong sa kanya kaya naipanalo sa Supreme Court. In other words, tinulungan naman siya ng San Sebastian dahil nag-aral naman siya sa College of Law ng San Sebastian noong 1991 hanggang 1995. Hindi lang siya nakapasa sa bar exam ayon sa kanya. So, ito na ngayon, Mr. Ramil Madriaga. Ipakita ko ngayon sa inyo ang kasong cyber libel na sinampa ni Colonel Raymond Dante Lachica. Hindi ko alam kung paano mo ito madepensahan. Kasama naman si Attorney Raymond Palad sa kinasuhan. So, ito yan.
Ito ay post naman galing sa Duterte Black News Feeds. Dito ko nakita to. So, nakalagay dito, statement of Philippine Army Colonel Raymond Dante P. Lachica on filing of criminal charges versus Ramil Madriaga and Attorney Raymond Palad. Sabi ni Colonel Lachica, I confirm that I have formally filed a criminal complaint for civil libel before the Department of Justice against Ramil Lagunoy Madriaga and Attorney Raymond Palad. I took this step deliberately and with restraint. As a soldier and a public servant, I firmly believe that serious accusations must be addressed through lawful institutions, not through trial by publicity, online speculation, or the repeated circulation of unverified claims. The allegations circulated against me online are false, malicious, and entirely without factual basis. I categorically deny any involvement in the acts imputed to me. I have never met, hindi ko pa nakita, I've never worked with, hindi pa ako nagkapagtrabaho, or never coordinated with Mr. Madriaga. Ibig sabihin, hindi niya nakita kahit minsan sa buhay niya si Ramil Madriaga, who was never a part of the armed forces of the Philippines nor any unit under my command. What compelled me to act is not only the falsity of his claims, but the deliberate and sustained effort to publicly disseminate them through digital platforms, despite clear indications that the accusations were driven by personal grievance and legal self-interest rather than verified facts or any final finding by competent authorities. Dugtong pa ni Colonel Lachica. These actions have caused serious harm, not only to my professional reputation, but also to my family, who were never parties to any controversy yet were exposed to public suspicion, anxiety, and unnecessary emotional distress as a direct result of the widespread online publication of these allegations. This underscores why the law draws clear boundaries between protected speech and punishable defamation. This case is not about silencing criticism. It is about defending truth, accountability, and due process. The use of social media and online platforms to present unverified accusations as fact undermines individual rights and erodes public trust in institutions. I have chosen to place this matter where it properly belongs, before the justice system. I will not litigate this case in public, nor will I engage in exchanges through media commentary or social networks. I trust the Department of Justice to elevate the evidence fairly and in accordance with the law, and I will fully cooperate with all lawful proceedings. I ask the public to allow the legal process to take its course and to refrain from speculation while the case is pending. Ito po. Yung magkita mo yan, yan po si Colonel Raymond Dante Lachica nung nag-file siya sa Department of Justice. Yan ang kanyang kaso. So dito may mga comment. Tingnan natin ang mga comment. Ito nag-comment si Lansang Agustina. Sana may justice sa panahon ngayon na sila ang namumuno. Si Nadia D, laban lang po, sir. Si Nestor C naman, keep on filing cases so that our judiciary will be busy. Si Eric Lapas naman, yes sir, you're on the right track. Siguro alam mo rin kung sino nasa likod nito, tulad ni Witness Bicoy. Tapos si Chichana Soyon, yan ang dapat dalhin sa tamang ahensya, hindi puro papugi sa social media. Snappy salute, Sir Lachica. Tapos Enrique Pinto, right, just tell the truth. Si Zon Pundok, gulong ng palad. Si A.J.R. Mahilom, ipadisbarbo na yan. O si Atty. Palad, ipadisbar. Ronaldo Ayangco Ramos, sabi niya, dapat pag-aralan din ang papel ni Trililing, ang papel ng Trililing dito para sampahan na din siya ng kaso at may kulong. Nakakatok. Saka baka kagat-kagat ang asong ulol na yan.
Sabi naman ni Anisito Istor Kalumpag, dagdagan mo sentensya ni Madriaga at ipakulong mo yung kasabwat. Sabi naman ni Emilio Reyes, push mo yan sir para batauhan itong sila Madriaga na salot. Noel Nagnot, laban lang sir Dante La Chica. Tapos John Abarera, criminal, gusto maging witness ng mga bangang, ibang klase. Sabi niya Duterte, Black Juice Fed. Tito Nelson Batungas, lalabas ang katotohanan. Si Nelson Villanisperos, good, that is proper, let the due process take its course. Sabi naman ni Oril Lipo, padisbarbo mo rin abogadong yan. Wag naman, kawawa naman si Atty. Palad. So anyway, na-file na po ang kaso. So I'm expecting na magkaroon ito ng dagdag na problema si Madriaga. Alam mo Madriaga, kahit kaibigan ka ng kaibigan ko, my advice to you is tell the truth. Tell the truth. The problem is what you are telling now, no one can believe in that except the anti-Dutertes. Ganun lang po aking masasabi dyan. Pero it is hard to believe kung paano mo maging totoo yan. Tapos, nais ko lang para batiin yung mga pamilya Reyes dyan sa Nueva Ecija. Nagkita sila ng misis ko at sinasabi na pa-shout out sila. Kaya titawagan ko misis ko, tinatanungin ko kung sino mga pangalan ng mga langga. Anong pamilya Reyes yung sa Nueva Ecija? Reyes Apelyedo. Anong pangalan nila? Naka-online ba? Naka-online ako, nagla-live ako. Tinatanong ko sino ang pangalan. Wait lang ha. Sige, i-text mo na lang kaya nagla-live pa ako. Okay. Anyway, tinanong ko lang sa asawa ko kung sinong pamilya Reyes. Salamat ako, mga taga Nueva Ecija. Lalo dyan yung mga kaibigan ko. Mga Ortiz Luis, pamilya Ortiz Luis, pamilya Santiago. So, ibig sabihin, ito pinakita ko na sa inyo ito. So, ito naman, si Colonel Chica ay, ito ba siya? Tingnan ko. Sasyon ay ganap na walang basehan at paulit-ulit lamang na inilalabas sa publiko. Mariing pinabulaanan ni Colonel Raymond Dante Lechicha ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y Pogo money at drug money, kasunod ng mga kumakalat na pahayag sa media at online platforms na iniuugnay sa sinabi ni Attorney Raymond P. Palad hinggil sa affidavit. Mariing pinabulaanan ni Colonel Raymond Dante Lechicha ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y Pogo money at drug money, kasunod ng mga kumakalat na pahayag sa media at online platforms na iniuugnay sa sinabi ni Attorney Raymond P. Palad hinggil sa affidavit ni Ramil Madriaga. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit niyang ang mga akusasyon ay ganap na walang basehan at paulit-ulit lamang na inilalabas sa publiko kahit walang credibling ebidensya, at mas lalong naging iresponsable dahil isinapubliko ito bago pa man mabigyan ng pagkakataon ang mga kinauukulang awtoridad na maayos na suriin ang mga paratang. Ngunit higit sa simpleng pagtanggi, binigyang diin ni Lechicha ang mas seryosong implikasyon ng tinatawag na trial by publicity. Ayon sa kanya, ang mga ganitong paratang na may kinalaman sa kriminal na gawain ay dapat hinahawakan ng may sapat na pag-iingat at pananagutan. Sa halip, ang umano'y nangyari ay ang malawakang pagtalakay nito sa media na tila may napatunayan na agad, na nagdudulot ng maling impresyon sa publiko at sumisira sa reputasyon ng hindi dumadaan sa tamang proseso. Aniya, ang ganitong uri ng paglalantad ng hindi pa beripikadong impormasyon ay hindi lamang nakakasira sa isang individual kundi maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa legal na sistema at sa mismong paghahanap ng hustisya. Binigyang diin din niya na ang katotohanan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng wastong legal na proseso, hindi sa haka-haka, komentaryo, o sensasyonal na pahayag. Dahil dito, ipinaubaya na umano ang usapin sa mga tamang awtoridad upang doon masusing masuri ang ebidensya at mailatag ang mga katotohanan ng objektibo.
Nanawagan din sila Chicha sa mga miyembro ng legal profession na panatilihin ang integridad ng pampublikong diskurso at tiyaking ang mga usaping legal ay nananatiling nakabatay sa katotohanan at hindi sa ingay ng opinyon. Hinikayat din niya ang lahat ng panig na igalang ang umiiral na legal na proseso at iwasan ang patuloy na pagtalakay nito sa korte ng opinyon ng publiko. Sa huli, nagpahayag siya ng kumpiyansa na ilalabas ng tamang proseso ng batas ang buong katotohanan at mapapatunayang walang batayan ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa kanya, malinaw na ang publiko ay karapat-dapat sa katotohanan, at ang katotohanan ito ay lalabas lamang sa pamamagitan ng maayos at makatarungang proseso ng batas. Sa dulo, ang mas mabigat na tanong ay hindi lang kung sino ang tama o mali, kundi kung hanggang saan dapat pahintulutan ang paghusga ng publiko bago pa man magsalita ang hustisya, dahil kapag ang ingay ang nauna, ang proseso ang nalalagay sa alanganin. Mariing pinabulaanan ni Colonel Raymond Dante Lechicha ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y Pogo money at drug money, kasunod ng mga kumakalat na pahayag sa media at online platforms na iniuugnay sa sinabi ni Attorney Raymond P. Palad hinggil sa affidavit ni Ramil Madriaga. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit niyang ang mga akusasyon ay ganap na walang basehan at paulit-ulit lamang na inilalabas sa publiko kahit walang credibling ebidensya, at mas lalong naging iresponsable dahil isinapubliko ito bago pa man mabigyan ng pagkakataon ang mga kinauukulang Anyway, otoridad na maayos. I-play na naman natin ang iba. Sino si Ramil Madriaga? Ito naman ayon sa taga AGMA 7. Action sila, criminal act sila. And then again, bumalik sila. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Paano nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, yung pag mo yung history nila, they already served their previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So talagang notorious. Ayon sa nakalat naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa tatlong akusado para sa kasong kidnapping for ransom, at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Saan ho nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sila Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patalo, Ervin Bernados, at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we were getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ng PNP AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados. Ayan ha. Sa investigasyon ng PNP, So, yan po ang record nila. So, hindi makaka-record ng ganun kung talagang inosente ito si Ramil Madriaga. Bira mo, 2 times na kinasuhan ng kidnapping. Kidnapping for ransom. Yan po ang mga ebidensya laban sa kanya. Ito naman, ginawa naman siya na testigo laban kay Sara sa impeachment. At para ko sa sobrang paniwala nila, si Chiljok si Percy Sendanya ng mga congressmen at si Kaka Bagaw, sobrang paniwala nila dito kay Ramil Madriaga. Hindi ko alam kung bakit naniwala sila. Wala naman, sa mata pa lang, Atty. Chiljok na wala tiwala ko sa pagiging abogado mo, ay bakit mo paniniwalaan ang affidavit unang-una na kulang-kulang, hindi detalyado. Wala ring suporta. So, kaya nga nakita ko nawala yung paghanga ko sa Atty. Chiljok Ngayon, bakit ka humingi ngayon sa committee ni Luistro na ilipat
ng kulungan si Ramil Madriaga, dadalhin sa House of Representatives. Tingnan mo, ipakita ko sa inyo yung sulat ni Chel Jokno sa Committee on Justice. Itong kayong mga tao, hindi ka nga nagsampa ng kaso laban kay hindi ka nga nagsuporta sa kaso laban kay FBR. Kay FBR, kay BBM sa impeachment. Anong klase kang tao ka? Oh. So ito, sabi niya, Attorney Jerbel Jinky Luistro, Beatrix Locarit. I write as a member of the Committee of Justice. Yesterday, the committee found the Father Saballa et al. Complaint and the Attorney Cabrera complaint against Vice President Sara Z. Duterte sufficient in form and substance. Soon, the committee will be called upon to fulfill its mandate of evaluating the evidence in order to decide if sufficient grounds for impeachment exist. Rule 3, Section 7, Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. To achieve this mandate and facilitate the proceedings, I respectfully move that subpoena ducis tecum be issued as follows. Number 1, the Records Custodian Central Records Division, Office of the Ombudsman, Central Office, Agham Road, Quezon City. The documents to be produced, duly certified true copies of the statements of assets, liabilities, and net worth of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025, inclusive 2007-2013, inclusive, and 2016-2022, inclusive. Grabe. So, sa utos po ng Supreme Court, sa nakaraang desisyon nito sa pagbasura ng reklamong impeachment laban kay Sara Duterte, sinabi ng tahasan ng Supreme Court na hindi pwede isama sa impeachment ng sinumang tao ang mga dokumento, mga gawain, at lahat pa na may kinalaman sa mga bagay na ginawa na hindi pa siya vice presidente. So, hindi nyo pwede makuha ang salin niya sa panahon ng siya mayor at saka vice mayor ng Davao City. Kita mo itong kabubuhan ni Atty. Chel Jokno? Utos na nga sa Supreme Court yan. Inano mo pa? Kinontra mo pa? Sabi niya, ang purpose niya for the committee to be apprised of the assets, liabilities, and net worth declared by the Vice President Sara E. Z. Duterte from the time she first entered public service until the present. Next, sabi niya, Records Custodian Compliance and Supervision Group. Ang nirequest naman niya, certification under oath stating whether or not the AMLAC AMLLC has in its possession say records pertaining to covered and or suspicious transactions involving Sara Zimmerman Duterte, including but not limited to, number 1, accounts in her name. Number 2, accounts in the name of spouses Sara Zimmerman Duterte and Manasseh Mans Reyes Carpio. Ang purpose, at mayroon pang iba, accounts in the name of Sara Zimmerman Duterte and Rodrigo Roa Duterte, and accounts in the name of Sara Zimmerman Duterte with another person or persons, and if so, attached to duly certified true copies of all such records. Kasama dito pati mga bank records. So, alam naman niya, bilang abogado, alam ni Chel Jokno na hindi niya pwede i-request ang mga bank records because under Republic Act 1405 ay pwede mo lamang i-request kung may impeachment case na. Sa ngayon wala pang impeachment case. Proceedings pa lang, hindi pa nga nagbuto-buto ang mga Justice Committee at saka House of Representatives, hindi pa sila bumuto para paboran at iakyat sa Senado. So hanggat hindi pa niakyat sa Senado yung dinidevelop yung kaso na iniimbento nyo, ay hindi pa matatawag na impeachment case yan. Kaya
Pagka abogado mo, reviewin mo yung pagiging abogado at alamin mo sa 1405 kung bakit hindi pwede. Pangalawa, naging dean ka ng College of Law ng De La Salle University. Dapat alam mo yung tinatawag na Section 2, Article 3 of the Constitution na nagsasabi that the rights of the of persons in their persons, papers, and effects against search and seizures are inviolable. Hindi mo maaaring labagin. Except upon, kaya sabi dito, search warrants shall not issue except upon probable cause determined personally by the judge. So the only way na makutos mo kunin mo bank records ay dapat may search warrant ka. Ang search warrant mo ay dapat determinado ng judge. So hindi pwede ang Justice Committee. Kasi judge lamang inutos na pwede mag-approve. Pwede mag-apply kayo sa judge. Kahit kinong judge. Basta RTC judge. Ang problema, wala kayong kapangyarihan as Justice Committee. Okay? Next is, alam mo naman yan sa Section 7 ng Article Section 7. Section 3 of Article 3 of the Constitution na nagsasabi na the right to privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Court pa rin ang mag-utos. So, ang Justice Committee ay hindi pwede mag-utos. So, ngayon ang alam mo na yan, in-expect ko na i-withdrawin mo yung request mo. At kung gano'n na yan, huwag kayo magmamayabang ni Ridon na kasama sa exception ng pag-utos nyo. So, yan kayo, sumasaya kayo, pamapalakpak kayo. Ito na, makita natin ang bangko ni Sara Duterte. Ganon pong inyong iniisip dyan. At ang kasunod pa niya na ni-request yung ipalipat si Ramil Madriaga mula sa Bilibid, sa Taguig BGMP, papunta sa NBI na sa custody, NBI na custody. Paano pa mangyari ito? I am also moved that the custody of Mr. Ramil Madriaga, who appears to be material witness. Paano mo natawag na material witness? Ang affidavit niya on its face, hindi mapaniwalaan kagad. Against Vice President Sara Duterte, be transferred to the Committee on Justice. Gusto pa doon sa House of Representatives na kulungan. So, yan po. Ang mangyari dyan ay makasuhan po kayo ng ethics. Sigurado ko makasuhan ng ethics complaint kayo, Mr. Cheljok. No? Ito pa si Beatrix. Pakinggan natin ang sinasabi ni Beatrix ni Attorney Jervil Lucarit Luistro. Walang AIX kung wala ni speaker. Walang AKAP kung wala ni speaker. Nagpalata ka talaga na kurakot. Pati mga cut-eye na mga kontrata sa distrito mo, inubos mo rin. Jervil Beatrix Luistro. Yan. Custody of the court. As much as we wanted to secure Yan. his Di lang. Ulitin natin. Bagong Diwa. Opo. Ito initial reaction ko lang dun sa request ni Kong Cheljok, no. Hindi namin pwede basta pakialma ng custody ni Ramil Madriaga because he is under the custody of the court. As much as we wanted to secure his safety from the alleged threat to his life, considering that he is being postured or proposed as the star witness of the complainant, gusto namin siyang proteksyonan. But the thing is, the jurisdiction belongs to the court. Opo. No? Kasi may pending case siya eh. Opo. So ang jurisdiction okay. nasa sa court.
And that is why Mm. pag-uusapan namin ito sa Justice Committee on March 18, what is the best thing to do for us, the Justice Committee, considering na may alleged threat, we need to protect the safety of the witness. Meron namang protective custody actually ang House of Representatives eh. Yes. But the Oo, problem is, Ramil Madriaga sa pending case, which means that the jurisdiction belongs to the court where the case is being heard. Pero no? pwede po bang makipag-usap ang Kongreso sa Korte Supremo or sa Oo. courts po para magkaroon ng arrangement? May ganun na bang mga kaso before kung na What? Kongreso ang What? hawak ng custody? Kasi pagka merong case sa court, you have to do it by way of motion. No? Eh, how can we move? How can we file a motion? We are not a party to that. Yes. Are we going to the extent of filing a motion to intervene? Are we a party in interest? I don't think so. So ang iniisip ko lang, perhaps reach out through the clerk of court of the branch where this is pending. And let's see kung anong magiging reaction ng court dito. But what is certain for me is we cannot act motu proprio. Opo. Hindi kami pwedeng mag-decide on our own with respect to the request for transfer of custody by Congressman Chel Jokno with respect to Ramil Madriaga because the jurisdiction over Ramil Madriaga belongs to the court Opo, and not to the House of Representatives. Opo, Ayun at least may balak din siya kahit alam niya na bawal. Kahit alam niya na bawal, may balak din sila iliko ko din si Ramil Madriaga. Kasi balak nila sususian na naman nila. So ito, pakinggan naman natin yung kasong sinampa na perjury, sinampa ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., anak ni Sal Panelo. Na perjury laban kay Ramil Madriaga. Ito, pakinggan nyo, grabe. Kasobra-sobra kasinungaling, talagang klarong 80 ebidensya. million, merong tigta 33 confidential million, meron Ah, patang 1 billion. Paano daw niya alam na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya, okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 confidential fund. million, merong Ah, patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya inexplain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito, walang text. Attorney. Wala. So far, Ito lang, i-side bit na natin. Si Yusek Bersamin, nag-execute siya ng affidavit at sinabi niya na may text sa kanya si BBM. At nakalagay doon na nag-okay si BBM, nang tinext niya si BBM na na-deliver niya ng 8 billion sa nakuha niya na kay Trigib Olagibar. Okay? yung affidavit niya mismo, Kumbaga si admin, si Adrian Bersamin, may ebidensya na binanggit na may affidavit at may screenshot pa ng text ni BBM kay Adrian. Ito si Ramil Madriaga, wala kahit isa. wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha? Yung substantiation ay walang suporta na ebidensya para patunayan ni Ramil Madriaga na totoo ang sinasabi niya. Wala talaga kahit isa. Yung pera. Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica na dating Kailan la chika, nasampa na ng kaso laban sa kanya. Paano pa patutunayan niya? OVP security officer at Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya deliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos white Vios daw na may 80 million ng laman. And then a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni
Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has never- no license. no driver's license at hindi Oo. talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney. Gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Mm, Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin. Natatawa din ako kay Attorney Virgil, Amando Virgil Ligutan, professor ko na sa UP College of Law. Siya nagbanggit na daw yung affidavit ni Ramil Madriaga, yung testimonya ni Ramil Madriaga ay magdudugtong para malaman kung saan dinala ni Sara Duterte yung confidential fund. Hindi nga niya binanggit, binigay niya kay Sara. Hindi niya, ang dineliver niya, binanggit una sa mayor ng Laguna, pero binigay sa tauhan doon ng mayor. Pangalawa, binanggit niya, nagdala siya ng isang duffel bag doon kay Attorney Raymond Palad. Raymond Monsayak. Sinabi niya na hindi naman sininisan lang daw si ni Raymond Monsayak, iakyat mo, i-deliver sa taas. Tapos, may sabi pa siya na dineliver doon sa Santiago Family sa Jordan Plains Subdivision. So lahat yan nagsasabi wala kay Sara Duterte siya nag-deliver. At sinabi pa niya, deliver siya kay Ryan Kilala. 4 na deliveries, di minsan hindi, sa buhay niya doon sa binagit, wala siyang binagit na kay Sara Duterte na punta. Ay, grabe. Okay. Itong picture ng Madriaga na ito, na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Oh, ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Oh. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters ng customs issue. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses?
I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante La Chica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon sa Attorney event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Ano Kilala. siya, indigent client. Yes. Oo. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020 na, saan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya laban kay VP Sara dahil siya? Anti-corruption, advocate. Wag mo na kami budol, ha? Talagang klaro naman po talaga na sinungaling. Ngayon, bago tayo magtapos, I just want to greet shoutout ko si Francisco Reyes at Eli Reyes na sa kanyang mga misis diyan sa Nueva Ecija. Alam ko nanonood kayo sa akin ngayon. So, pakinggan po natin ito, yung binuo na kanta na original ng aking kaibigan na si Van Freddy. At ito po ay kanta na original song. Pakinggan natin at ating ipatronize po. Ito po siya. Sa buwagan ng kapangyarihan, may lihim na hindi masabi. Mga maleta'y puno ng yaman,
Pero bayan ang nagdurusa lagi. Sa kaban ng bayan kinuha, pinagpiestahan ng iilan, habang ang masa'y nagtitiis sa gutom at kahirapan. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang liwanag? Kung ang magnanakaw ay protektado ng mga nakaupo, tinatagpa ng bakas, at ang nagsasabi ng totoo'y sinisira ang pangalan, habang ang bayan ay patuloy na niloloko ng kasinungalingan. Okay paparinig ko ulit sa inyo yan, ang buong buo ng kanta later. So ngayon ay nagpapasalamat ulit ako sa inyo kay Binmar Huerte. Pwede ka bumili sa Ken kahit walang of course naman. Ang tanong dito ay hindi mangyari na yung asawa ni Ryan Kilala ang nagmaneho kasi wala siyang lisensya eh. Unang-una hindi siya marunong magmaneho. So iyan po ay magdagdag sa kaisipan, sa argumento na talagang sinungaling si Madriaga nung sinabi niya na nakita niya yung asawa ni Ryan Kilala na nagmaneho pa ng Vios na dala niya. Okay? Ganun lang po kasimple yan. On tour, Hage 2022 to 2026, government 30 billion sa ayuda. O grabe nga. So, dami niya tanim, budol, scam, Bendalo, Mariaga, dami na binabanggit. Tapos si Roadstair, si Dennis Causing, kapatid ko, Hilbert Labrador, Romel Bingson, naimbang nga bigat, kada kayo amin, mga kabsat ko, parang tumba na ang argumento ng mga buhaya. Dodong Tirador, gagawin nila lahat, pati siguro si Jesus, gagawin nilang witness laban sa BP. Paira Lucas, wait na lang natin. O sige, wait na lang natin, pero ba't na Ma'am Paira? Alam ko mahaba ng iyong karnasan. Please, huwag ka magpaloko sa lahat ng kausap mo. Usisain mo na maigi. So, naimbagabing nga bigat, no? Ali Akan, Romel Bingson, Dennis Velasco, Sir, gago yan si Ridon. Ganun ba? So, Kay Kumaro, Marilyn Bondok, tapos sino pang iba? Si Loveheart, Mariam, Abs, kamusta kapatid Abs? Si Kevin, Jan Kevin, kamusta? Oh, gandang umaga po sa inyong lahat.